Let me call Lalaine to interview a couple, mag-asawa, sa kanilang journey sa pagsali sa ating community. I want you to listen to their sharing and let them speak to you in your situation today. Let me call Lalaine, my love. Good afternoon. Let us give a clap offering to the Lord for Arun. He is summarizing the past talks of this series. And these signs that he's been talking about, I feel that, it strikes a chord in our hearts because the first word, the verb that these signs are using is always grow. Diba? Lahat sila grow. Grow in receiving God's love. Grow. Grow in humility. And that's what we want to do here in the feast. We want to grow together. Amen? Meron pa daw isang ibig sabihin ang FR. Narinig ko sa mga millennial na nasa likod ko kanina. Hindi fain or ever. Anong ibig sabihin ng FR? For real, di ba? So ang tatawagin ko dito on stage ay isang mag-asawa na nahanap nila ang FR, for real. You will know their story. You might have seen them already as you walk through the Feast Bellevue, but let us get to know the beauty, the power, and the miracles of God's love in the lives of these servants, Romel and Jane Sapico. Hello. Please sit down. Good afternoon po, Lalaine. Good afternoon. Ayan po, itong dalawang ito, the past weeks, bro, sis, this is what we've been doing. We've been getting into the journey, knowing the lives of people who have come and found the feast. And kayo, ang buhay nyo, sobrang makulay, pero sobrang nagliliwanag talaga sa pag-ibig ng Diyos. Kwento nyo naman sa amin kung papaano nyo nahanap ang feast. Kami pong mag-asawa ay naniniwala na kami po talaga ay dinala ng Panginoon dito sa The Feast. Kasi po itong pagkakakilala ko po kay The Feast is dahil lang sa laro ng badminton. Without knowing, hindi po namin alam, naglalaro lang po ako ng badminton and one of the players is attendee na po ng The Feast. And kaya ko po siya kalaro is because gusto ko siyang maging kliyente. So it's just networking. May ulterior motive ka, bro. Opo, the motive is just networking, makakuha ng kliyente. So nung nag-invite siya, I just said yes. Kasi nga po, hindi po ako pwedeng mag-say no sa isang kliyente. But at the back of my mind, wala po akong planong umattend during that invitation. So sabi ko lang yes, and may mga pinagdadaanan din po si Jane during that time sa pamilya po niya. Naituro ka, no, sis? During that time, nagkasakit ang mother ko. And then, umuwi kami ng Cebu. And during her last breath, ang request lang niya talaga is magsimba kami mag-asawa. Kasi nung mag-boyfriend pa lang kami, hindi na kami nagsisimba eh. And then more so, nung nag-asawa na kami. So siguro, hindi lang sa masabi ng nanay ko, alam niya kung ano pinagdadaanan namin mag-asawa. Kasi talagang hindi kami masaya. So, pero akala niya masaya. So, parang feel ko lahat may pinagdadaanan. Gusto na po akong hiwalayan eh. Ayun, tapos, so after noon, nag-decide kami na magkaroon ng 3 choices. So, kasi nga hindi nga kami nagsisimba. So, yung first choice, since lagi niya naririnig ang The Feast, nauna ngayon si The Feast. And then another one, and then another one. Magkakaiba to ng religion. So, 3 simbahan Yes, opo. na naisip mo, kasi sabi ng mami mo, basta yun lang. Kahit ano. Last linggo sa inyo, magsimba kayo. Opo. Okay. Ayun. Tapos nung Sunday na yun, nagsimba po kami. Doon kami pumunta sa Festival Mall. Tapos ang builder nung during that time, nag-speaker si Bro Arun. And then ang worship leader was Bro Velden. And after, siyempre, wonderful talaga yung experience namin. That was we'll never forget. Pero pumunta pa rin kami doon sa second option namin. So nung doon na kami sa second option namin, kalagitnaan talaga ng service, hindi kami mapakali yung kalooban namin. Tapos tingin kami na tingin sa isa't isa. So kahit hindi kami nagsasalita, yung isip namin, alam na namin kung ano yung gusto namin. So hindi na kami pumunta sa third option. Bumalik na lang kaagad kami sa feast after ng second Sunday. In other words, pumasa si Velden tsaka si Arun sa audition nila sa inyo. Parang ganun na nga po. So natapos na yung church hopping nyo, tama? Anong year to, bro? That's 2012 po. 2012. You were in a rough patch in your marriage. You just recently lost your mom. And then you found yourselves at the feast. Tapos ano nangyari, bro? Then yung pong invitations kasi ni Bro Bebot is just not to attend the feast, but pati po yung pag-attend sa Lux retreat. So ako, again po, dahil gusto ko siyang maging kliyente at bigyan ako ng projects, I again said yes. So yes, wala pong no. So patuloy po yung pangungulit niya kasi kailangan po namin umattend. But during the day po na isang araw na lang po bago mag-Lux retreat, bigla po kami nag-back out ni Jane dahil po may problema. So because of that problems, because of the challenges, hindi po kami naka-attend ng Lux Retreat 1. So dahil naman po yun nga pong si Bro Bebot is medyo makulit, binalikan niya po kami pagkatapos po nung Lux 1 nila at sinabi, siguraduhin mo bro na attend ka na ng Lux 2. So again, sinabi ko po, yes.
So yun na naman po, nandun na naman po ang pag-aalinlangan at yung pag hindi namin kasi may takot nga po kami at because of the big challenges na meron po kami. So hindi po namin masabi-sabi sa kanila kung ano po yung big challenges and pinatawag tayo ni Bro Reggie and Sis Daisy. Sinanong nila kami kung ano yung reason. Kasi, sorry Jaina, kasi ito pong Lux Retreat, for those of you who don't know, naalala nyo po, Lux is the couples retreat of the whole Light of Jesus community. No? So all the couples who want to deepen their marriages go through this. At kayo pala, almost founding, no? Lux Batch 2. Buti nag-yes na kayo dyan, no? Opo nga eh. Siguro talaga nililid kami ni Lord kung ano po ang gagawin namin. Ginaguide niya po talaga kami. So nung nag-yes na po ako, pinatawag po kami ni Bro Reggie at Sis Daisy. So tinanong nila po kami kung ano ang problema, bakit daw hindi kami naka-attend at bakit hindi na naman sana kami a-attend ng Lux 2 despite of saying yes. Nung sinabi ko po sa kanya, it's because si Jane po is hindi Katoliko. She is a born again. Kasi po ang mother niya is a born again and ang stepfather niya is a pastor. Tapos ako po is Iglesia ni Cristo. So yun po yung sinabi ko sa kanya. Then, Bro Reggie and Sis Daisy, Ang naging tugon nila is, ay walang problema, mag-asawa naman kayo. Ang couples retreat naman talaga is for all couples. So hindi dapat yung maging hindrance. So binigyan nila kami ng assurance. So kaya ayun, nagtuloy-tuloy na umattend na kami ng Lux 2. Tapos, after nung Lux, yun po, yung Lux 2, after that, we continue serving the Lord sa Lux po. So Lux 20 po, nung nakaraang Feb 10 and 11, nag-serve po kami doon. So lahat po ng Lux, nag-serve po kami ni Jane because it's paying forward for us. Doon po sa nakuha namin at natutunan namin na blessings from the Lux Retreat na umattend po kami. Sobrang blessing po na ang natanggap namin sa Lux 2, kaya ibinibigay din po namin siya sa pamamagitan ng pagsaserve. Ang dami pong natutunan, ang dami pong blessing namin na nakuha sa Lux 2. palakpakan naman natin yan. And also, nung pag-attend namin ng Lux 2, part kasi talaga doon is inaalagaan nila yung mga attendee. So after noon, na-bless kami na mapasama sa LG nila, CG pa noon, nila Bro Reggie and Sis Daisy. Tapos nadagdagan pa nila Bro Chris and Sis Lani. So yung journey namin mag-asawa, talagang tight talaga. Every week pa kami nag-meet during that time. So yung blessing namin umaapaw until such time na they guided us na to have our own LG also to be able to give back the blessings na nakukuha namin from them and from also attending sa feast. So yung pagbibigay po namin nila sa amin ng LG, hindi rin po kagad namin tinanggap. Kasi nga po, hindi pa po ako fully Catholic during that time nung binibigyan po kami ng LG. So 2015 po when I think na magpa-convert po ako bilang Katoliko. So 2015 po ako nag-isip, 2016 po ako nabinyagan. Because of the challenges, yung pong pag-aalinlangan kung tutuloy po ba ako magpa-convert. Kasi nga po, nung naisipan ko Kakatoliko ako, nagbasa po ako ng mga history ng Catholics. Tapos sa internet po, marami ka pong mababasa na issues about Catholic. So, nag-aalinlangan po ako. Actually, tinanong ko po si Lord, Lord, ito po ba talaga ang gusto mo sa akin na mag-Catholic ako at mag-lead din po ng mga couples under us? Hiningan ko po talaga ng sagot yon. And Lord impressed me na hindi naman sila ang sasambahin mo, hindi naman yung mga tao na yan ang sasambahin mo, kundi ako. So with that, wala na po akong inisip kundi, sige po, magpapabinyag po ako bilang Katoliko. And before na magpabinyag po ako, lumapit po ako kay Bro Arun and ask for his guidance. And isa lang po ang tanong sa akin ni Bro Arun during that time, bakit ba gusto mong magkatoliko? So isa rin lang po ang sinagot ko sa kanya, which is, yun naman po talaga ang nasa puso ko. Ang tanggapin si Jesus sa pamamagitan ng Eucharist. So yun po ang pinakang gustong-gusto ko talaga dahil during that time po na uma-attend ako ng Mass, hindi po ako makareceive ng Eucharist. Hindi ko po ma-receive si Jesus sa akin. Dahil nga from 2012 to 2015, uma-attend na po kami ng Mass, nakikita po namin yung pila. Hindi po ako makareceive ng Mass. Naalala ko yung kwento mo nun, bro. Pag nakikita daw po niya tayo, napipila na sa Mass for communion, inggit na inggit siya. Totoo po yun. Kaya ngayon po, ako po ay lubusan nagpapasalamat at ako po ay nare-receive ko na po si Jesus sa aking sarili. In fact po, every time po na pagkatapos kong i-receive si Jesus, isa lang po parati ang pinagpre-pray ko. Lord, Jesus, pumapasok ka po sa katawan ko, may your light shine upon me, O Lord. Sana makita ng mga tao yung mukha mo sa akin. Parati pong ganun ang pinagdadasal ko sa ating Panginoon. So yun po. Bro, kitang-kita. You know, these two, they run so many businesses. People are under them. But they really serve humbly. They walk with the Lord here at the feast. Very much open to where the Lord brings them, how the Lord is teaching them. Sa sobrang hunger nila, matutunan about the Lord because this is all new, so new to them, no? The Catholic faith as a religion. They wanted to deepen their walk more and their desire brought them to registering for the next chapter. Ayan, bro.
Sumama kami, gusto talaga namin makilala pa more si Jesus together Yeah. as a couple. So sumama kami dun sa Holy Land Pilgrimage. Gusto namin ma-witness, gusto namin maramdaman, and gusto namin mag-journey together with other believers na uma-attend din dito sa feast. And of course, led by Sis Lalaine and Bro Arun. So we really had a wonderful time. At hindi pa dun tumigil. Sumali din kami sa Marian. Since nga po, I'm a born Iglesia ni Cristo and handog ako, hindi ko, si Jesus is just Jesus, is Son of God. Hindi po. Kaya po yung pagpunta ko po, pag-join po namin sa Holy Land is malaki pong bagay sa akin. At marami po akong natutunan tungkol kay Jesus. And intentionally rin po, when they invited us to join the Marian, kahit po walang pera, ginawan po namin ng paraan. And Lord provided us a resources para maka-join kami ng Marian Pilgrimage. And truly, na-bless po ako sobra na nakilala ko ng mas malalim si Mama Mary. At ang nakakatuwa pa po noon, ngayon marunong na po ako mag-rosary. Dati po, hindi. Hindi ko po alam kung paano mag-rosary. So, yun po yung mga wins ko pag yung gusto kong mapalapit sa Panginoon, maging strength yung aking relationship with the Lord. And as you walked here in the feast, your hunger just kept on coming, grew and grew. Tapos, yung pagtanggap nyo sa Kanya, sobrang laging bukas. Tapos, etong dalawang po ito, daloy lang ng daloy sa kanila eh. That's really, bro. And this is not to, kayong dalawa. Talagang hinahayaan nyo yung pag-ibig ng Diyos na to surround you in your family life, your daughter, Melay. Tapos, aapaw sa company nyo, aapaw sa lahat. Hanggang ngayon, nag-iimbita pa kayo, di ba? Hindi tumitigil, no, na nagmi-minister kayo dito. Bakit kayo ganun kasigasig, sis? Siguro dahil ang feast is naging family na talaga namin at yung mga tao dito. Nung pumunta kami dito sa feast, wounded talaga kami. So, we're happy na nandito kami at naramdaman talaga namin yung pagmamahal. Yung pagpunta namin sa feast, kahit nung first attendee pa lang tayo, di ba nakaupo tayo sa likod. So, at saka mararamdaman mo yung gratefulness ng tao. So, pag pumupunta kami sa feast, especially pag confused or hurt, feeling namin may sumbungan kami, napapanatag yung loob mo. Kakausapin ka ni Lord in so many ways. Pwede sa praise and worship, pwede sa talk, pwede sa sermon. Maraming paraan, hindi kanya pababayaan talaga pag hinayaan mo ang sarili mo na mahalin lang ng Diyos. No judgment, no anything. Just be there. Siya nang bahala sa'yo. And yun nga po, because of the things that we learned from the feast, siya po ang nagiging guiding principle namin every time na uma-attend po kami, kinukuha po namin yung dapat naming matutunan. And ipinapasa din po namin sa mga tao na nakapalibot sa amin. Katulad po nung sinasabi ni Sis Lalaine, we overflow because of the love that we got from the people around us dito po sa feast. Kaya puno-puno rin po kami ng pagmamahal na naiibigay din po namin sa mga taong nasa paligid po namin. In fact, sa amin pong pinagtatrabahuhan, we usually play yung pong ating online na video ni Bro Arun. So nagplay po kami niyan every Friday. And meron din po kami first Friday sa office parate. So yun po. Kasi ramdam na ramdam po namin yung pagmamahal ng Panginoon sa amin. So gusto namin maiparamdam din yun sa mga taong nakapalibot po sa amin. We thank the Lord for the two of you. And we know that you are called to be His light wherever you go. Thank you for loving like Jesus. Kitang-kita po natin ang pag-ibig ng Panginoon sa kanilang dalawa. Amen? Brothers, Thank you din sis. Thank you din sis. And sa lahat po ng taga-feast, kay Bro Arun sa inyo, and everyone na pumupunta dito sa feast. Malaking bagay po sa mga taong nangangailangan kay Lord. thank you, Lord. Thank you so much, Brother Thank you Romel, po. Sister Jane. Kung napansin nyo, hindi namin pinilit. Wala naman kami sinabi na, oh, you want to be our friend, you have to be Catholic. They were just loved and it just led to it. No? Alam ko may mga hindi Katoliko dito na nandito, wala kayong maririnig sa amin. Ha? Na kailangan kayo maging Katoliko to journey with us. No, because we just want you to feel that you are loved by the Lord. Amen?